Hello, good afternoon po sa lahat, mga ka-amigo ko, amiga po. Again, good afternoon po sa lahat, mag-ingat po. So, mayroon tayong bagong balita po sa what we call sa controversial balita dito sa Pilipinas. Tungkol po ito sa what we call flood control project na mayroon tayong tinatawag na ghost project po dito po sa Pilipinas. Ghost project po, yung project na ghost, wala. So, ganyan po ang controversial na balita ito sa Pilipinas. Kung paano ga-insure, paano ga-develop, paano ga-approve ang project po sa bawat bansa po sa ating lugar ng Pilipinas po. So, kung matatandaan niyo, kung hindi pa niyo alam kung magkano ang budget po sa 2025, maroon tayong budget na 1.1 trillion po sa 2025 year. So, ganyan po ang pira sa ating bayan. Napakarami po. Dahil po nga mayroon tayong budget na per day na 1 billion po something ang budget bawat araw po. So, bahala na ang Congress dyan kung saan nilalagay, kung saan nini-insure ang project po. So, ganyan po ang pira ng Pilipinas po. Marami po dahil nga as what I've said, 1 billion more ang budget per day po. So, ganyan po ang pira. So, problema na ngayon dahil maroon nang nalustay kung paano nagawa ang project na what we call ghost project po. Okay? So, again, thank you po sa lahat na sumusuporta o nakipanood po sa aking vlog po. Thank you. Mag-ingat po kayo sa sarili. At siyempre, if you like this video, siyempre naman don't forget to like or share. At least yung video ko po ito ay marami po makakita sa balita po sa Pilipinas na napakaraming pera po pala. Again, ulitin ko po, maroon tayong budget na 1 billion pesos po per day po sa flood control. Ganyan po. So, pakinggan po natin si Banat by TV po sa iyang balita. Ito po. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat by. Buongiorno. Nandito pa rin po tayo sa Paris at pag-usapan naman po natin ang issue pagdating po dito sa flood control project. Kasi alam nyo mga kababayan, napakarami at masalimuot ang usapin patungkol dito. At talaga nga namang ngayon, lumalabas na ang katotohanan at ngayon, lumalabas na talaga kung sino yung mga involved dito sa di umanong korupsyon na nangyari sa flood control. Kasi alam nyo, ladies and gentlemen, yung iba ayaw pa kasi umamin nung una until yung mismong presidente na nagsabi na sandali, meron talagang problema. Ngayon, ibig bang sabihin nun, dapat na tayo maniwala sa presidente? Ako, ito lang, simple lang sa akin to. May nakikita siyang problema. Diba? Meron siyang nakikitang pangyayari na talagang hindi na ma-deny. Ika nga, hindi na ito may tatanggi. Kasi every time na umulan, actually hindi nga lang ulan, konting ampun lang, talagang bumabahaw sa Metro Manila. Malaking problema ho yan kasi lalo na pag sigurado yung bagyo, sunod-sunod, nakpo, lulubog talaga Metro Manila. At talagang matindi ho ang ninakaw. Umabot ho 1 trillion. Kung maalala ninyo, sabi nga ni Villanueva, ay napakalupit na ho ng nangyaring I think how many billions or millions in a day ang ninanakaw. Ngayon, pinag-uusapan ngayon sa Senado yung mga kontraktor, pero may mas malalim pa po dahilan. Kasi remember, hindi naman po ako, naniniwala ako, yung mga kontraktor, may kasalanan yan. May mga kasalanan yan. Pero hindi naman nung gagalaw yan, hindi yan makakagalaw nang walang sumusuporta sa kanilang mga mambabatas. Kung walang mga nasa gobyerno, una, paano ka ma-accredit? Di ba? Paano ka mabibigyan ng lisensya at para tumanggap ka ng proyekto mula sa gobyerno?
as a matter of fact, ano yan eh, yan nga ho ang dahilan kung bakit tumutulong ang mga negosyante sa mga kandidato. Lalo na sa mga distrito, sa mga mambabatas, lalo na tumutulong sa presidente, lalo na pag tumulong ka sa presidente, matik na yun, DPWH, kuha mo na yun, di ba? Sa mga senador, actually, senador ang pinaka-liste kasi nga, hindi ganun sila, wala silang hawak na direktang hawak doon sa distrito. Ang may hawak talaga sa distrito, yung mga congressman, at saka yung mismong DPWH na nangangasiwa ng mga proyekto na yun. Di ba ho? Kaya nga, kung maalala nyo, dati, dalawang pinaka-kurap na ahensya ng gobyerno. Ano yun? Yung DPWH at saka yung Bucor. Di ba yung customs, di ba? Sorry, hindi pala Bucor. BOC. Bureau of Customs, di ba? Ibig sabihin, yan yung talagang umapasok yung pera. Oh. Ngayon, sa sobrang daming nagnanakaw, hindi mo na alam kung sino yung 1 o sino yung number 2. Di ba? Hindi, totoo, walang biro. Di ba? Hindi mo na ngayon alam kung sino sa kanila yung 1 or 2 kasi nga, ang dami mo. Sa bawat ahensya ng gobyerno may negosyo. Di ba? Malupit ngayon. Siguro, dati nga, ayaw ko na mag-comment, pero ang dami ko talagang ngayon, ang daming negosyo na ginagawa itong mga hayop nating mga nasa gobyerno. Ito ang pinakamalupit. Pumutok talaga itong, kasi masyado namang sinagad eh. Diba? Sinagad ng DPWH at saka ng mga kongresista yung pagnanakaw. Diba sabi nga ni Magalong, kung dati medyo may hiya-hiya pa, ngayon hindi na talagang sakit na sa buto yung winawalan niya. Literal na winawalan niya. Mismo nga